beloved Boss Mike Cervera. Oh, pag lumabas daw po yung ebidensya ni Sara Duterte, wala na daw talagang takas. Oo. Leonida Victor, oo, ha? Arnold Lopez, oo. Maribel Paderna, oo, no. Eh, wala na talaga. O, sige, tuloy. Paano mo naman nasabi? President nag-ipit sa Supreme Court talaga kumakapit. Pag ang Vice Presidente daw nagigipit sa Supreme Court kumakapit. Eh, ganun eh. Mga kababayan ko eh. Dahil yun talaga yung ginagawa eh. Diba? O, tingnan nyo. Diba tinalakay natin kanina? Dahil nga po yan, mga kababayan, na gusto nilang ipatigil ang pagdinig dyan sa Kongreso, lumapit na ho sa Korte Suprema. Kaya ang sabi ni Kapersi, Vice President nagipit sa Supreme Court kumakapit. Aso, Sa Supreme Court talaga kumakapit. Nako. Confirm, wala talaga siyang balak harapin itong kaso na kinahaharap na ngayon dito sa impeachment sa House of Representatives. Wala. Alam natin na talagang desperado na sila, natatakot na lumabas ang ebidensya. Nako. Natatakot na lumabas ang katotohanan. Oo. Alam ni VP Sara, paglabas ng ebidensya, wala na siyang takas. wala nang takas. Totoo yan. Kapag daw lumabas ang ebidensya, wala nang takas. Totoo yan. Eh mga kababayan, marami na tayong tinalakay dito patungkol sa pagnanakaw. Mark Muñoz, alam mo yan. Di ba? Patungkol sa pagnanakaw ni Sara Duterte. Ngayon, kita nyo, imbis na humarap nga dyan sa kamera, sa pagdinig dyan, abay iniiwasan niya. Hindi lang iniwasan ngayon, kung hindi gusto pa niya ipahinto. Kapal na mukha eh, no? Kaya nga ho, eto mga kababayan, pakinggan nyo ito, maganda to ha. Pasok! Ilang taga-suporta ng mga Duterte, ang konstitusyon ay nagiging Argo, makinig ka rito ha. Argo, pakinggan mo to ha. Pakinggan mo to, Argo. Pasok! Sa mundo ng ilang taga-suporta ng mga Duterte, ang konstitusyon ay nagiging sandata lamang kapag pabor sa kanila at biglang nagiging unconstitutional kapag sila na ang hinihingan ng pananagutan. Nako! Nang umusad ang proseso ng impeachment laban kay Sara Duterte, agad itong tinawag na labag sa batas. Kahit ito ay bahagi ng malinaw na mekanismo ng ating konstitusyon. Ngunit ang mas malinaw na tanong, kung walang dapat itago, bakit patuloy ang pag-iwas sa proseso? Ay, totoo yan. Ngayon nga, gusto pa nilang ipatigil. Hindi nga lang pag-iwas na ang ginagawa. Gusto na talaga nila na ambusin yung pong hearing dyan sa Kongreso. Gusto na nilang patayin. Gusto na nilang ipatigil. Di ba, mga kababayan ko? Ang impeachment ay hindi agad paghahatol, kundi pagkakataon upang marinig ang panig, maipresenta ang ebidensya at malinawan ang publiko. Ito ay proseso ng demokrasya, hindi paninira. Sa halip na harapin ito, mas pinipili ng ilan ang dumulog sa Supreme Court of the Philippines upang pigilan ang proseso. Muli, Kita nyo mga kababayan, anong ginagawa? Pinipili pa na dumulog sa Korte Suprema kaysa humarap sa Kongreso. Antindi talaga Sara Duterte nyo. hindi para hanapin ang katotohanan, kundi para iwasan ang mismong mekanismo na maglalabas nito. Ganito ba natin ipagtatanggol ang hustisya? Pili-pili kung kailan susunod sa konstitusyon? Depende kung sino ang nasasangkot? Kapag ang batas ay ginagamit lamang para protektahan ang makapangyarihan, hindi na ito hustisya kundi pribilehiyo. Ako si ginagawa nilang pribileyo mga kababayan. 'Di ba? Yung pong mga batas natin ang batas ay para sa lahat, hindi po para sa benepisyo lang ni Sara Duterte. Tama, mga kababayan, nagiging benepisyo lang ni Sara Duterte. O, kita nyo. Parang binigay na pribileyo sa kanya para gamitin niya, para iwasan niya yung mga bagay-bagay na dapat niya na harapin
tulad ng mga kaso na mga pinag-uusapan at tinatalakay diyan po sa Kongreso. Tama si Kuya rito, si Bishop Tonyo. Oh, pakinggan nyo mga kababayan ha. Pakinggan nyo maigi. Dinggin mong maigi kasi argo. Oh, pasok. Sa mundo ng ilang taga-suporta ng mga Duterte, ang konstitusyon ay nagiging sandata lamang kapag pabor sa kanila at biglang nagiging unconstitutional kapag sila na ang hinihingan ng pananagutan. Nang umusad ang proseso ng impeachment laban kay Sara Duterte, agad itong tinawag na labag sa batas. Kahit ito ay bahagi ng malinaw na mekanismo ng ating konstitusyon. Ngunit ang mas malinaw na tanong, kung walang dapat itago, bakit patuloy ang pag-iwas sa proseso? Ang impeachment ay hindi agad paghahatol, kundi pagkakataon upang marinig ang panig, maipresenta ang ebidensya at malinawan ang publiko. Ito ay proseso ng demokrasya, hindi paninira. Sa halip na harapin ito, mas pinipili ng ilan ang dumulog sa Supreme Court of the Philippines upang pigilan ang proseso. Muli, hindi para hanapin ang katotohanan, kundi para iwasan ang mismong mekanismo na maglalabas nito. Ganito ba natin ipagtatanggol ang hustisya? Pili-pili kung kailan susunod sa konstitusyon? Depende kung sino ang nasasangkot? Kapag ang batas ay ginagamit lamang para protektahan ang makapangyarihan, hindi na ito hustisya kundi pribilehiyo. Ako si Bishop Tonyo. Oh, yan si Bishop Tonyo na nagsabi niya na mga kababayan ko, ewan ko na lang pagka hindi pa tumayo ang balahibo ni Argo. Di ba mga kababayan ko? Yan. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Maraming mga tao na maliliwanag ang isip na nagpapaliwanag para maunawaan ng mga ligaw. Sino ba yung mga ligaw? Di yung mga DDS. Di ba? Yung mga ligaw ng mga DDS na hindi alam kung saan paroroon at kung saan maniniwala sa mga balibalita na minsan nahihirapan sila na unawain yung mga sinasabi. Yun mga kababayan, di ba? Dito lang mga kababayan, maliwanag na maliwanag po yung pong paliwanag ni Bishop Tonyo. Di ba? Karapatan nila to use all legal resources. Di ba? Sa bagay. Di ba? Ligaw na kaluluwa. Ito na mga kababayan ko, punta lang natin tong si Mayor Isko mga kababayan ko. Napamura mga kababayan, Napamura si Mayor Isko dito. Oo, matindi. Pasok. Sinungaling kami lahat ngayon. Mayor Naku, Mayor na. Hindi na pigil ni Mayor Isko yung kanyang sarili, mga kababayan. Hindi na pigil yung sarili. Mayor, banatan mo. Tangina mo. Sinungaling kami lahat ngayon. Oo. Ha? Ano? Buha ka ng ina nyo. Oo. Kunin yung cellphone, Ito na sa operatiba natin, kinuha yung mga water ng cellphone. Grabe, no? At sino si Dudong? Ha? Tangina mo. Sinungaling kami lahat ngayon. Oo, Mayor, ginagawa kayong sinungaling eh. Alam nyo, mga kababayan, sa mga hindi nakakaalam kung ano pinag-ugatan nito. Mga kababayan, ito po ay isa sa isang nag-viral na video na maraming tao, may isang babae na nakamotorsiklo, grab driver yata, lumalaban ng parehas. Tapos po mga kababayan, hinold up ng dalawang gago na to. Mga kababayan ko, si Mayor, hindi ko na masisi, Hindi ko na masisi kung bakit ganyan yung galit. Kasi kagalit-galit talaga. Sa totoo lang, kagalit-galit talaga. Eto mga kababayan, panoorin nyo to. Eto yan, Loko. Ayan mga kababayan, dali, lakihan natin.
Boss Mike, lakihan mo. Oh, yan. Oh. Ayan, oh. Oh. Ayan, oh. Wala ko. Wala man lang bumaba, lab. Grabe, oh, dapat kayo na bumaba. Ito namang dalawa na ito. Ayan mga kababayan ko, tingnan nyo. Oh, ang ginawa, oh. Talagang nilimas ho si ate, oh. Wala man lang ho tumulong. Mas inuuna nyo yung mga putang inang video nyo. Alam nyo na, ito yung ito yung sa akin, Dito ako naiinis eh. Yung bang inuuna mo yung video, kung ako yung nasa harapan niya, sasagasaan ko yan eh. Seryoso, mga kababayan ko. Kung ako ang nasa harapan niya, sasagasaan ko yan. Kung ako, mga kababayan, may dalahong barel, babariling ko yung mga paa niyan. Oh, mga kababayan ko. Ay, sigurado, viral na naman tayo. Hindi lang tayo nagbabiral sa nagpapautang na hindi binabayaran. Kundi magbabiral tayo dahil meron tayong binaril na mga magnanakaw. Eto ho yun. Oh, yan yung ginawa nila dito kay ate na humingi ng tulong sa butihing mayor ng Maynila. Walang iba kundi si Isko Moreno, mga kababayan. Oh. Eto, mga kababayan, panoorin nyo. Yan, oh. Yan, oh. Yan, oh. Nakita nyo, inundayan pa ng saksak, mga kababayan. Inundayan ng saksak, mga kababayan. Naku, putang inan to. Oh. Grabe, no? Ayun, no? May panaksak na hawak. Nakikita nyo ba? May panaksak na hawak itong nakasombrero. Oo. Sasaksakin pa si ate. Hinold up nyo na. Kinuha nyo na cellphone. Kinuha nyo pa pera. Itong mga gunggong na to, kita nyo ha, may mga traffic kasi. Traffic, kaya ho, tingnan ninyo, na corner nila. Tapos ito naman nagbibideo, puro lang video ang ginawa. Imbis na, puta, sagasaan mo na. Oh, tuloy. Yan. Ay, ala ka, grabe. Oh, grabe. Sino yung sasaksak sa'yo? Ito ba? Nakita nyo mga kababayan ko? Nakita nyo ho, mga kababayan, kung ano nangyari? Ito na ho yun. Oo. Yan ho yung pinag-ugatan, mga kababayan ko. O, ito na. Siya ba yung nasa video? Oo. So wala ka doon? Hindi ka niya kasama? Anong ginasabi mong siya talagang tumira? Oo. Dalawa kayo. Tangina niyo, sasaksakin niyo pa yung babae eh. Oo nga, Mayor. Sasaksakin nila. Mayor! Tama ka dyan. Sasaksakin nila. Sasaksakin nila eh. Oo. Puta, hindi natin masisi si Mayor kung bakit galit na galit dyan. Panginig kayo ng laman eh. Oo, manginginig. Kahit ho ako eh. Baka pati betlog ko nanginginig dyan eh. Pero si Dudong, Sino yon? doon nyo piniprenda lahat ng nananakaw nyo. Ala ka. Nako, anti-fencing yan. Oo. Nako, yari kayo dyan. Damay, pati ho yung mga dinadala ng mga nananakaw, ha? Sampalin mo, Mayor! Kung ako yan talaga, sasampalin ko, iuuntog ko sa ulo ng isa yan. Na-medical na to mga to. Oo. Sa diretso dito sa... Oo. Pa-medical. Mayor, pa-medical mo muna bago natin bugbugin. Mayor, baka gusto mo ako namang gulpi dyan. Mayor! Di ba? Baka mamaya, kaka-vlog natin kay Mayor, imbitahan tayo niyan. Baka mamaya, mapanood tayo ni Mayor, imbitahan tayo, pumunta tayo ng Manila City Hall. Naku, mga kababayan. Hindi CCTV yun, Jane Wanson. Binidyo nila eh. Tuloy. Anyway, muli, kami humihingi ng pasensya sa iyo. Ang nangyari sa iyo yan dito sa Maynila. Tama. And I hope today, we brought you justice. Huwag mong patatawarin itong mga to, ha? Papailan ng complaint to. Huwag mong, hindi na to Marami pang bibiktima. Kawawa naman si ate,
kawawa si ate, mga kababayan, umiiyak, oh. Katulad ko Trauma to. po eh. Ha? Trauma sa akin. I know, I can feel it. Ha? Pero para matagumpay kami mapapayapang Maynila, ang mga complainant dapat hindi umatras. Ha? Yes. Huwag mo patatawarin itong mga to. Marami pang bibiktima ito. Oo, totoo yan. Trauma si ate. I hope we brought you justice today. Oo. Thank you so much. Maraming salamat, Station 1 at Don Bosco PCP. Ito yung mga pulis natin, operatiba natin. In less than a few hours, na-resolve itong kasong to. Oh, kita nyo, saglit na saglit lang, ayaw nyo pa. Sabi dito ni Trending Channel, oh. Pabibo lang yan si Isko, baka lalaban na naman yan sa... Ikaw naman, trending. Karapatan niya yun kung lumaban, di ba? Karapatan niya yun. Ikaw talaga. Hanggat bata pa, putulan na ng, ng kama. Ano, kama? Ano yung Mark Munoz? Pakiayos nga yan. Oh, tuloy. Again, ako'y taus-pusong nagpapasalamat sa ating mga netizen for being vigilant in participating also Oo. in our fight against criminalities in the city of Manila. Oo. Kayo'y malalakas ang loob. Videoan itong mga tolongges na to. Mayor, dapat nga yun eh. Hindi lang nagbibideo, dapat tumutulong na eh. Diba, mga kababayan, para hindi na mangyari yung mga ganyan eh. Minsan, mga kababayan, sa data na lang natin video. Sa bagay, malaking bagay din yun dahil na-videoan nila, nakuhanan ng litrato yung mga nang-hold up, okay na rin siguro. Kaysa wala, di ba? Kaysa wala. Ito, tuloy. Kriminal na to. At napapadali para sa amin ang gampanan ng aming tungkulin dahil sa inyo. Yun. Kita nyo? Alam nyo mga kababayan, may kwento ko sa inyo. Ngayon po ay pinuputakti ng mga DDS Mayor Isko. Sabi ka mga kababayan. Woo! May ganon no? May ganon. Tignan nyo. Lumabag daw sa karapatang pantao, pinapahiya daw ni Mayor. Kayo naman, kayong mga DDS talaga, mga double standard kayo. Mga kababayan, baka nakakalimutan nila. Buti nga si Mayor Isko, hinarap eh. Kung kay Duterte yan, pinagpapatay eh. Di ba mga kababayan, sasabihin, adik. Kaya papatay na lang. Pero si Mayor Isko, hinarap lang sa media para hindi pamarisan. Hindi sila pinatay. Mahalaga yung gano'n na hindi namatay. Kaysa ho yung katulad ng pamantayan ni Digong. Ang problema nga, minsan kamukha lang. Paano kapag kamukha lang at hindi na niya na ipagtanggol yung sarili niya? Di ba mga kababayan? Paano nga kung kamukha lang ng mga humold up? Napagkamalan lang. Yari na. Kung kinulong mo, at hinayaan mo na ilaban niya yung sarili niya, mapatunayan na hindi talaga sila yun. Di yari si Isko. Di ba mga kababayan? Di ba Tony Ninubla? Yan yun mga kababayan. Di ba Maring Lunita? Kayo mga kababayan, pabor ba kayo sa ginawa ni Isko? Sa mga pumapabor sa ginawa ni Isko na iharap itong mga ito, pagmumurahin ni Isko, yung pong shoutout na sa'yo, Trending Channel. Mary Ann ng Hong Kong na imbag nga Aldaw King ka, basang. Grabe no mga kababayan ko. Ako okay na ho yan. Kaysa ho patayin yung mga tao na may pagkakataon pa na magbago. Di ba? Di ba mga kababayan ko? Tama lang ho ito. Ako naniniwalang tama lang ito. Ewan ko bakit ganyan sila yung mga DDS ngayon, ayaw nilang nang namamahiya, gusto nila pinapatay. Tindi rin ng mga utak mga kababayan ko. Tindi ng mga utak na yan.
our beloved Boss Mike, Boss Mike.